Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you for your support. At please subscribe, like, share po and our videos and comment po kayo no if nag-resonate sa inyo mga messages. Thank you. First message po ninyo is for general life. We have 6 of inspiration. So this is really beautiful because this could resonate with success no sa inyong relasyon, success sa trabaho, sa career, sa negosyo, no? So pwedeng ganun din ang ganap dito. So depende yan sa pangyayari sa buhay ninyo, but definitely for some of you, merong success in any way, no? Dito na ma-achieve kayo or ma-experience ninyo sa ngayon. So, kung sa trabaho ito, no, maganda kasi you will be on the spotlight. Maraming tao ang tawag dito, maraming tao yung makaka-appreciate sa inyo, maraming tao yung pwedeng makarecognize na sa inyo sa ngayon. Magiging sikat kayo. You will be on the spotlight. There are going to be recognition. Mararecognize ng siguro ng manager ninyo, ng boss ninyo, yung job well done na ginawa ninyo. Or pwede rin, siguro nagsa-social media din ang iba sa inyo rito. So maybe you are going to be successful then. Baka magva-viral no, yung content na ginawa ninyo. At pwedeng dumami no, yung following ninyo, dumami yung subscribers ninyo, something like that. So there are going to be a lot of people no, that will be able to reach out to you sa ngayon. Maraming tao yung makakakilala sa inyo at maraming tao din no, yung makaka-appreciate sa ginawa ninyo mismo. Kaya napakaganda no ng mga kaganapan sa buhay ninyo. Pwede rin, ano, kung sa trabaho baka mabigyan kayo ng promotion, ng pay raise, yung mga ganon, no? Kung sa relationship ito, no, maybe lahat ng efforts na ginagawa ninyo para maging mas close kayo ng person mo, mas maging malakas, mas maging harmonious, mas maging peaceful and loving ang inyong relationship, maaaring makikita mo na yan ngayon, no, na nangyayari na sa inyong relationship, no? Kumbaga yung effort na ginagawa ninyo towards that, no, sa inyong relasyon is paying off na. And maybe, no, the love, the care, the love, no, and passion na binibigay mo sa person mo, maybe is also being, reciprocated ng inyong person. And that is success, no, sa effort na ginagawa ninyo. So, pagdating sa inyong money, career, and finances, we have the Hermit. Wow! So, kailangan ninyo na magpahinga, no? Isa na din na kailangan ninyong magpahinga kasi maybe you are stressed out na din. Hindi lang physically, but mentally and emotionally, maybe bombarded na din kayo ng stress, no? Pagdating sa inyong trabaho or negosyo. Kasi siguro sa negosyo, baka mag-isa lang kayong nagpapatakbo nito. Kaya yun, parang naaano na din kayo, nahihirapan na din kayo, napapagod na din kayo. Pwede rin sa trabaho, wala din kayong katulong, wala kayong kapartner, yung gano'n. Kaya, you need to rest, no? And also, for some of you, baka merong mga decision making na kailangan kayong gawin. Maybe financial decisions or decisions related sa trabaho or negosyo. Kung meron man, baka yun din ang kailangan ninyong pag-isipan sa ngayon, no? Maybe you are in the fork in the road, no, na energy, hindi kayo makapagdesisyon, kaya iniimbitahan kayo na magnilay-nilay kayo, magmuni-muni kayo, mag-step back kayo muna sa kung ano ang inyong pinagkakabalahan, ano yung mga iniisip ninyo, so that you'd be able to think clearly, no, makapag-isip kayo ng mabuti, you can go deep within you, kasi sometimes yung mga tanong natin, ano, hindi natin nahahanapan ng sagot sa outside world, but bagkus nahahanap natin yan from deep within us, no? So kung hindi ka magso-solitude, hindi ka aatras muna sa worldly things na ginagawa ninyo,
talagang hindi mo maririnig, no, kung ano din yung bulong ng soul mo. Hindi mo rin maririnig yung sagot, no, ng sarili mo doon sa tanong mo. Okay? Kaya kailangan din ninyo na mag-solitude kayo. Okay? So, for your relationships, we have 4 of materials. Wow. So, pwede, no, na ang iba sa inyo dito, siguro kayo yung nagtitimon, kumbaga, ng inyong relationship. Maybe you are in control, of your person, or you are in control of your relationship itself. There could be some of you dito na siguro nagpapakita ng possessiveness, ng jealousy, So, pwedeng gano'n ang ganap dito. Pwede rin ang iba sa inyo dito clingy, no? Na may tendency na nagiging clingy, or nakakaano yun, Libra, for those na nagra-resonate dito, nakaka-suffocate ang being too much, no, clingy sa person. Yun, lalo-lalo na kung, alam mo yun, no, kung hindi naiintindihan ng person mo kung bakit mo ginagawa yon. So, importante talaga dito yung open communication para nagkakaintindihan kayo, no? So that yung person ninyo, kung kayo yung nagiging clingy, kung kayo yung possessive, kung kayo yung nagsiselos, kung kayo yung nagiging controlling, mas magandang naiintindihan ng person ninyo kung bakit nyo ginagawa ang ganun, or kung bakit ganun kayo. Or, kung baliktad naman ang sitwasyon, kunyari, yung person naman ninyo, no, yung possessive, kung person naman ninyo yung ang super jealous naman, or controlling naman of you, or very clingy naman sa'yo. So, importante din na kung ano nararamdaman ninyo, na discomfort kung meron man, na communicate mo din doon sa person mo para magkakaintindihan kayo, para hindi mag-create, no, ng away, hindi mag-create ng sama ng loob. Kasi depende yon. May mga tao na na-appreciate yung pagiging possessive ng partner, no? Yung nagje-jealous yung person. Ang ibang tao natutuwa kapag ganyan kasi 'di ba, feel nila na love sila ng person nila. But iba-iba tayo no? So depende sa inyong sitwasyon. So kailangan lang na open communication kayo, no? Kailangan lang na nagkakaintindihan kayo kung bakit ginagawa ng person ninyo, or kung bakit ginagawa ninyo yung ganon, no? Para nagkakaintindihan kayo, you are on the same page, okay? Para hindi magiging issue na magkakaaway or magkakasamaan ng loob, okay? For some of you, pwede rin, na yung sitwasyon na to, yung energy na to, also siguro ang iba, baka hindi naman ganon, hindi possessive, hindi nagsiselos, hindi clingy, hindi controlling, pero baka, no, ang iba sa inyo, baka you are holding on too much pa, no, doon sa inyong nakaraan. Baka ang iba sa inyo, you're still holding on too much pa doon sa mga resentments ninyo, doon sa mga sama ng loob ninyo, doon sa past ninyo, no, doon sa ex ninyo. So, pwedeng may mga ganun ganap din ang iba sa inyo rito, okay? So, tignan natin po yung final messages ninyo, Libra. And I would like to say thank you po sa lahat ng nakapag-subscribe na sa aking channel. Thank you for your support. Sa mga hindi nag-skip ng ads po, maraming salamat. And also for those who are sending me donation through Super Thanks, maraming salamat. At bukas na rin po, no, tayo para sa membership. Kung gusto po ninyo maging member ng Star Tarot family, mag-register na po kayo. Thank you. Get back to elemental. Okay? Para mas magiging simple lang, mas magiging less stress tayo. Doon lang muna tayo sa simple. Doon lang tayo sa basic. Okay? Wag na muna tayong pumunta, no, sa mas mga komplikado, sa kumbaga, ang tawag dito, mas mga mahirap na mga methodologies. Wag muna nating pasukin yan, dito muna tayo sa basic lang. We have the good kind. Wow, so napakaganda, Libra, no? There are good things coming your way. Mayroong mga magagandang biyaya na paparating sa inyo. Kaya
para hindi natin masabotage, no, yung energy na to. Try na natin, no, unti-unti alisin na natin yung mga negativity sa buhay natin, negativity sa isip natin, sa damdamin natin. Let go of anything na negative, kasi that can stand in between you and your success, and between you and the blessings that are supposed to come, no, lalo na ito, no. May heads up sa inyo ang universe na there are good things, no, coming your way. Kaya para hindi ito ma-block, no, alisin na natin, no, yung mga negativity sa buhay natin. Thank you for watching. Love and light. Namaste.